Alam ba niyong masarap ang suka ng saging? Ito'y isang buwan na naka-stock diyan. Hindi ko agad natingnan at ako'y busy-busy. Pero talagang nitong aking tingnan ay malalay pa ko'y maasim na ang aking amoy masarap. At ngayon ay ating sasalain, ilalagay dito at gagawa tayo ng bagong suka. Pakikita ko sa inyo ang paano gawin. Talagang wala akong hinalo dito, akin lang inilagay dito sa container na ito at nilagyan ng takip, itong katsa at iniiwan na kusang aasim. Ang saging ay mayroong kanyang bakterya yan, kaya wag niyong ikabahala. Pag ang binili nyo ay yung mga live bacteria na suka na yon, kailangan nyo ng ating bituka. Pag ang binili nyo ay suka na itong chemical, makakasama yun sa ating bituka. Yung chemical na yun ang sisira sa ating bituka. Kahit hanggang maaari, gagawa kayo ng sariling suka. Okay? Kahit hindi natin sa irin. Yan kasi pinipiga pa. Pero hindi na natin pipigain. Nabawasan na ng isang buti yan. At ito yung kusang lilindag, hindi natin sasalain yan. Tingnan. Napakagandang tingnan na. At ang kanyang lasa, nasa yung kutsara. Ang kanyang lasa ay super asim talaga. Super asim. Ang kulay pa lang nito eh. Nakakapaubos asim. Diba ang kulay talaga niya? Dahil walang halong tubig yan. Pure na suka. Ang huwag niyong hahamakin ng mga prutas natin dito sa ating bansa. Ang saging, tingnan niyo sa pag-aralan niyo, napakaraming mga vitamins at minerals. Para ding apple yan. Hindi lang, ang ginawa nila sa ibang bansa, kasi yun ang product nila ay apple. Pero ang saging, ang tuba ng niyog, yung juice ng niyog, napakahusay, mga superior na suka yan. At ang paggawa niya ay ganito. Kung ayaw niyo magastusan, pupunta kayo sa mga palengke, sa mga nagtitinda ng saging, sapagkat hindi mawawalan yun ng mga nabubulok, yung mga reject na, yung hindi na nabibili. Kahit yan ay mas maitim pa dyan. Sapagkat bago maging suka yan, ay dadami yung mga bakterya ng suka. Kaya't doon kayo hihingi ng saging, di kaya bibili kayo ng mura. Kasi atin ang balatan nito. Tulong kayo pagbabalat. Yan. Hinog na saging to. Yung ubi ripe, ang bili ko dito ay piso ang isa. Kasi ito ay saging na mumurahin, matamis siya masyado. Ayun ang kailangan ng suka. Anong klaseng saging? Ito yung saging na Yung laturdang puti. Tawag dito. Ito ay nabibili dito pag sa puno ka bibili sa may-ari ng 50 centavos ang isa. Pag nasa tindahan na, piso ang isa. Ito medyo baga matubig na saging. ano tawag dito? At masyadong matamis, kaya siguro ay pero ito ang sarap ng nilaga. Ang sabaw. Ultimong saba siya pag nilaga. Biru-biruin nyo na makagawa kayo ng sariling suka na hindi chemical. Ang langka pwede rin gawing suka. Pero itong saging,
pipili kayo nung, hihingi kayo nung talagang reject na. Yung itatapon na lang nila. Kahit yan itim na ang kulay ng balat, yun nga mas magandang gawin suka. Kasi lahat ng suka, napapanis yan. Napapanis muna bago maging suka. Ilan linggo? Dadami yung mga bakterya niyan. At yan ay mga 3 weeks to 1 month. Napakaganda na. Okay. Ngayon, yan ay iiwanan lamang ninyo dyan. Meron lamang takip. At kusang magsusuka yan. Nakikita nyo ito? Itong parang natadiko ko na ito. Ito, pagka yung suka ay ayos na, may makikita kayong ganyan sa ibabaw, parang yan, natadiko ko. Ito yung mga bakterya ng suka na nagkampo. Ibig sabihin, napakahusay nito. Narayan yung bilyong bakterya ng suka. Diyan sa parang natadiko ko yan. Pag gagawa kayo ng bagong suka, ilalagay ninyo yan. At kahit itong dating ito, isama na ninyo sa ibabaw. Kasi, andyan yung mga, tinan nyo, yun o. Mas mabilis nang maging suka pag mayroon ng ganare. Dahil ilang araw pa rin bago maging bilyong-bilyong bakterya yan, ay ito sure na oh. Ang tawag dito ay yung mother vinegar. Ito, pag maramihan ng suka inyong gagawin, isasama ninyo. Pag mga talagang urok-urok na ang inyong gagawin. Sapagkat ito yung mother vinegar, napakatapang nito. Ito yung pamumulan sapagkat na mayroon ng ganito, hindi ko na isasama ito. Sapagkat itong dating sinuka na ito ay napakarami pang mga bakterya ng suka. Oh, kakatuwa oh. Talagang yung amoy niya, napakaasim ng amoy ng mother vinegar. Huwag kayong mag-alala kung yung suka, yung saging na yan ay itim na yung balat. Okay lang yan. Sapagkat bago yan bagong suka, napapanis yan, at habang napapanis yan, dadami yung bakterya, lalo na mayroon ng pagsisimulan ng bakterya ng suka. At para kayo makatipid, pupunta kayo doon sa mga nagtitinda ng saging, yung bultuhang saging. At kuminsan ay may mga napirat na doon, pero ayos pa naman. Yun ay kuminsan ay pagpipili, binibigay lang. Ay, sa Cubao kung magtapong kami ng saging, kain-kain. Sapagkat nga sabi ng aking kapatid ko, Toy, pag binigay natin ang mura yan, ay mamimihasa yung buyer, yun ay mura na sa susunod na bili kahit maganda. Kaya yun ay itinatapon talaga ng mga magsasaging. Pero nasumpungan ng kapatid ko, sa halip na itapon, nilalagay sa malalaking timba. Naku, ay talagang kumagkadlo siya ng suka. Ito na yung itsura ng ng masala. Oh, ang gandang tingnan ano. Oh, napakatapang yan. Napakaganda yan. So, sana kayo'y matuto magsuka ng sarili na purong-puro, walang ihahalong tubig, walang ihahalo kahit ano, maliban dito sa mga dating suka na. Okay? At ito pati ay talagang nakakatulong sa ating panunaw. Napakaganda nito. May mga bakterya itong kaibigan ng ating katawan, kaibigan ng ating bituka. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito. Ito, nakakuha na ako ng isang baso pero ito pa yung naiwan. Pure na pure. Kung sa kumbagay parang ang katumbas ito ay apple cider vinegar.